Hello! Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, nilalakasan ko na po ang boses ko para mas marinig niyo po ako. Ayan, happy holiday po sa inyong lahat dahil marami na po ang walang pasok at marami na po ang naghahayahay na po sa bahay. Ayan, kaya sana habang naghahayahay po kayo, piliin niyo pong panoorin ang channel na ito. Ayan, so welcome po sa lahat sa ating channel. At ngayong araw na ito, napakaganda po ng ating topic. Ayan. So, ano ba ang topic natin? Ito ay isang magandang regalo sa ating sarili. Ayan. Bakit? Dahil ito ay tungkol sa 10 regalo na ibibigay natin sa ating sarili. Opo, narinig niyo po ako. Tama po ang inyong pangdinig. Regalo mo para sa iyong sarili. Ano ba yung 10 regalo na yan na mahalagang matanggap mo ngayong holiday season? Ayan, okay. So, without further ado, nandito na po ang number 1. Ayan. Ano ang number 1 natin? Ang number 1 po natin ay tungkol sa kapatawaran sa ating sarili. Ayan, patawarin mo na ang iyong sarili sa lahat ng mga hindi mo nagawa at mga nagawa mo sa iyong sarili. Ayan, ano-ano kaya yan? Ayan, kung halimbawa, ikaw ay sobrang laging nagpupuyat, laging nagpapagod, laging stress, at sobrang taas ng anxiety mo. Ayan, patawarin mo na ang sarili mo. At dahil pinapatawad mo na ang sarili mo, anong gagawin mo? Siyempre pa, dahil bakasyon, walang pasok ngayon, at holiday season, ayan, kailangan mong mapahinga ang lahat. Pahingahin mo ang sarili mo, patawarin mo in a way na i-unwind mo ang sarili mo doon sa mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Ayan. Napakalalim, no? Patawarin ang sarili. Ano pa ba yung mga kasalanan mo sa sarili mo? Ayan. Pag nagpupuyat ka, agahan mo na ngayon matulog. Kasi kailangan yan ang katawan natin. Para ma-replenish ang ating energy. Yan, sa heart natin, ay sa mind pala natin, sa mind pala natin at syempre sa heart. Ayan. Laging topic natin yan kasi napakahalaga ng ating health sa ating mind and na heart. Ayan. So yan, patawarin mo ang sarili mo dahil kapag dinesisyonan mong patawarin ang sarili mo, ito ay pagkatuto na may mga mali kang nagawa sa iyong katawan, sa iyong sarili. Kaya dapat, mas alagaan mo na siya ngayon. Ayan ang number 1 na pagpapatawad sa sarili. Alagaan ang sarili, patulugin ng sapat ang sarili, bigyan ng pahinga ang sarili. Kung sobrang pagod ka, oo, halimbawa walang pasok ngayon, kailangan mo mag-general cleaning ng kwarto mo. Okay lang yan, pero kailangan ka munang magpahinga mula sa lahat ng pagod na naranasan mo this past months. Yan. So dahil December, it's holiday, it's time to rejuvenate everything in your life. Yan. Hindi lamang sa skin nagre-rejuvenate ha, sa buhay din. Okay, without any further on number 1, number 2 na tayo. Number 2, pahinga na walang guilt. Ayan, kasasabi ko lang, pahinga na walang guilt. Regalo mo na yan sa sarili mo. Matulog ka, girl. Or boy, matulog ka. Kailangan mo matulog ng mas mahimbing, mas masaya. Ayan. Pero dapat gumising ha. Kahit natutulog tayo, gumising. Mag-alarm. Ayan. Yan ang isang halaga ng ating iPhone or cellphone or Android phone or smartphone or smartwatch. Kailangan yung gamitin yan sa pag-alarm. Okay, kung may mahalaga kayong meeting, mahalaga kayong trabaho, mahalaga kayong gagawin at kailangan yung tapusin lahat yun, i-alarm mo kasi ang iyong alarm clock. Ayan. Kung ikaw ay meron pang vintage clock, i-alarm mo yan. Okay. So, syempre pa, kapag wala kang guilt, matulog, ayan, syempre pa, alam mo na, makakatulog ka ng mahimbing. Importante yan, matulog ng mahimbing. Ayan. At dahil nakatulog ka ng mahimbing, masaya ka sa buong araw at sa mga susunod pang mga araw. Kasi pagka masarap ang tulog mo, masaya din ang gising. Totoo yan. Ayan. Kasi nakatulog ako ng mahimbing kagabi. Okay, number 3, pagbitaw sa mga tao at bagay na hindi na para sa'yo. Ayan. Pag hindi na para sa'yo ang isang tao, bitawan mo na yan. Huwag ka nang humabol pa. Ayan. Grabe, no? Parang may hugot, no? Pag wala na talagang communication, ayaw na makipag-usap, ayaw na talaga, hayaan mo na. Maging masaya ka na lang sa kanya. Or, halimbawa, may mga kaibigan ka na hindi na rin nakikipag
makipag-communicate dahil sa sobrang busy na, ipag-pray natin sila na maging mas masaya sila, mas maging maganda ang buhay nila. Yan lang. So, hindi lahat ng minahal mo ay kailangan mong dalhin hanggang ngayon. Ay, ang lalim nito, no? Ang lalim nito. Ayan. So, ibig sabihin, yung mga nakasakit siguro sa inyo o sa atin or malamang nasaktan natin, ayan, kailangan natin na bitawan. Ayan. So, yung sinasabi natin pagbitaw, hindi naman yan nangangahulugan na kakalimutan natin yung mga tao na yan. Nangangahulugan lang ito na wag mo na masyadong pahirapan pa ang sarili mo na alalahanin pa sila. So, importante at very powerful ngayon ay ang prayer. Prayer na hilingin mo na maging mas maganda ang buhay nila, mas maging masaya sila, mas maging mas maayos pa sila. Kasi sa paghiling mo nun, yung prayer mo sa kanila, nagbabounce back din sa'yo. Ikaw din ganon, magiging mas masaya ka rin, magiging mas tahimik din yung buhay mo, mas magiging maalwan din ang buhay mo. Yun yung powerful prayer na dapat natin ginagawa. Kasi may malasakit tayo sa ating kapwa, malayo man sila o malapit. Dahil mga naging bahagi sila ng ating buhay, mga kaibigan natin sila na nakasama natin at naging mas alam mo yun, meaningful din ang ating mga buhay with them at that time. Pero dahil sa sobrang busy na, sobrang busy na talaga ngayon, no? More than any time noon, busy na. Pero ngayon parang mas ramdam natin na napakadami ng ginagawa ng bawat isa, bawat araw. Sobrang busy, sobrang hectic, sobrang pagod, sobrang basta iba ang buhay na ginagalawan natin ngayon. Ayan, okay. So, number 4, oras para makinig sa sarili. Ayan, oras para makinig sa sarili. Bakit daw? Ayan. So, meaning to say, siguro ito yung halimbawa sa umaga, pagising mo, very mindful ka sa morning. Ano kaya ang gagawin ko ngayon? Kung ikaw ay planner, gabi pa lang nakasulat na kung anong gagawin mo. Tapos kinabukasan, alam mo na pagising mo, after mo ng thankful prayer, meron ka ng gagawin para sa araw na yun. Ito yung talagang mindful ka kung ano yung plan mo for that day, and at the end of that day, nagawa mo kung ano yun. At isa rin dito yung kapag nakikinig ka sa sarili mo, pinapakinggan mo or niraramdam mo kung ano yung nagaganap sa sarili mo, sa katawan mo, sa isip mo. Minsan kung halimbawa very stressed ka, very tired ka, ayun, pakinggan mo yun. Kung kailangan mong magpahinga, magpahinga ka. Hindi masama, hindi kasalanan magpahinga. Ipahinga mo yan dahil yan yung magiging energy mo, yung laban mo sa mga susunod pang mga araw. Kasi dahil dyan, maraming, diba, dahil holiday ngayon, marami kang mga visiting or guesting, yan, marami kang mga dadalawin or pupuntahan, papasyalan. So, kailangan mong makapahinga para replenish ng iyong lakas. Yan, sa iyong isip. Yan, pag nakatulog ka, mas maganda yung iyong takbo ng isip. Pag nakapahinga ka, ganun din. So, napakahalaga ng pakikinig sa sarili. Pero halimbawa pala, meron kang nararamdaman. Wala kang panahon noon dahil may pasok. Sobrang hectic ng schedule. Sobrang dami mong ginagawa. Magpa-check up ka kung meron kang nararamdamang hindi maganda dahil walang pasok. At sigurado naman may mga clinics na 24/7 na pwede mong puntahan para makapagpa-check up at mabigyan ng tamang gamot at para maiwasan kung ano man yung mga malalang mga sitwasyon. Ayan ang isang regalo mo sa sarili mo. Ingatan mo ang iyong health. Okay, so number 5 na tayo. Number 5, pagiging totoo sa sarili. Ayan, hindi mo na kailangan magpaliwanag ng buhay mo sa kahit kanino. Ayan, sa isang vlog na sabi ko na ito or sa isang episode ko, you don't have to explain yourself to anyone. You have to decide kung ano yung mga pwede mong i-share at pwede mong i-keep it to yourself. Hindi kailangang
ipaliwanag mo kung ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa'yo, ipaliwanag mo kung ano yung mga bagay-bagay na you don't have to explain. Period. Yan. So, dapat maging kung paano ginagalang mo sila, na hindi ka nang hihimasok sa buhay nila, at hindi ka rin naman nagko-comment ng hindi maganda sa kanila. Ganun din ang gawin natin sa sarili natin. You have to be respectful to other people, and in that way, they will be also respectful to you in a very meaningful way. Ibig sabihin ng meaningful, nagiging mas makabuluhan yung paggalang natin sa isa't isa. Dahil yun naman talaga ang magandang regalo sa bawat isa, yung paggalang, pagmamahal, pag-unawa, ayan. Napakahalaga yan sa ating buhay. Ayan. Okay, so yan hindi mo na kailangang ipaliwanag ang sarili mo sa kahit sino. Pero sa sarili mo, kailangan mong ipaliwanag kung bakit ka laging dapat, di ba, maghabol ng oras, maghabol ng kasi ikaw din ang salo ng lahat ng epekto niyan sa ating buhay. Okay. Ano pa? Number 7. Number 6 pala. Number 6 pala. Or number 6. Yan. Mas malalim na pagmamahal sa sarili. Ayan. Hindi self-love na maging selfish. Tama ba? Hindi self-love na selfish. Ayan. Ano ba? Ulit. Hindi self-love na selfish. Ayan. Kundi self-respect na may boundaries. Ayan. Ito palang ibig sabihin nito. Hindi pala kailangan na maging selfish tayo sa pagmamahal natin sa sarili natin. Ang ibig sabihin lang siguro nito, maging mindful na habang tayo ay nag-aalaga sa ating sarili, huwag naman sobrang-sobra na lang na naging self-centered na tayo. Ayan. Kailangan nating i-balance din kapag alam natin na tayo ay kailangan, katulad, kailangan natin matulog, kailangan natin mag-exercise, kailangan natin na ipahinga yung sarili natin sa kahit sinong tao or anumang sitwasyon. Ayan, hindi yan pagiging selfish. Pero yung halimbawa, marami nang nangyayari sa paligid natin, hindi pa tayo kumikilos, yun ang pangit. Yun ang selfish. Na para bang wala na tayong malasakit sa mga taong na nasa paligid at sa mga nangyayari sa ating paligid. So, dito ka talagang papasok dito yung pagiging mindful nga natin sa mga bagay-bagay. Mindful to our own self and also mindful to our surroundings. Kasi sa pagiging mindful, nagiging balance ang ating pananaw sa ating buhay at sa ating kapwa. Ayan, okay. So, number 7 na. 7 na tayo. Number 7, pagyakap sa edad at mga peklat ng buhay. Ayan, naku, napaka-ano nito, no? Malalim to. Ang edad natin ay isang karangalan. Ayan, siyempre, nandito na tayo sa 50. At hindi ito daw kahinaan. So, isang karangalan na umedad ka, kumbaga, age gracefully and age with maturity. Ayan. So, aging gracefully and aging with maturity. Ibig sabihin, nagkaedad ka na meron kang pinagkatandaan. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? So, ito yung may mga bagay-bagay na alam natin na hindi na natin i-explain sa mga tao kung ano yung narating mo, ano yung napatunayan mo. Hindi na. Hindi na yan. Pero yayakapin mo yung mga achievement mo. Ibig sabihin, i-honor mo yung sarili mo na, ito na pala yung mga nagawa ko. Ito na pala yung mga na-achieve ko. Yung silently lang na i-appreciate mo yung buhay na na-build mo sa sarili mo, sa pamilya mo, bilang mag-partner kayo, ayan. And then, while you are celebrating, you are still planning kung ano pa yung mga pwede pang i-improve. Ayan. Sabi nga ng teacher natin dati, diba? There is always room for improvement. So, ibig sabihin, may mga pwede pa nating paunlarin sa ating buhay. Ayan. Ano man ang na-achieve natin na para sa atin, achievement natin yon. Sa iba, parang tinitingnan nila na, maliit lang yung nagawa nila or na-build nila. Pero sa atin, di ba? Ano yun pride natin and honor yun. Yun daw yung yakapin natin. Yakapin natin yung nagkaedad ka, ito yung na-achieve mo. Tapos anumang mga naging karanasan mo na nakasakit sa'yo, naging peklat yun sa buhay mo. Parang sinasabi sa atin, i-accept na natin yun. I-accept na, ayan na yung nangyari, and then move on to our future.
This is our present and then towards our future. Nagiging mas clear na sa atin kung ano yung pathway na tatahakin natin. Ayan, so yan yung tinatawag na magkaroon tayo ng isang pagyakap. Pagyakap sa ating buhay. Yan, now that we are 50, we are still, we are growing in maturity, and we are still learning. While we are here in our life today, talagang natututo tayo sa mga nangyayari pa at mangyayari pa sa buhay natin. At lahat ng mga experience natin noon, napatatag na tayo nito ng mas matatag pa. Pero dahil hindi natatapos ang buhay habang nandito tayo, kailangan pa natin maging mas matatag. Mas dapat lumaban tayo sa buhay. Ayan. Okay. So, number 8 naman, yan, pag-asa sa bagong simula. Ayan. Regalo mo na yan sa sarili mo. Magkaroon ka ng pag-asa muli. Hope for yourself, for your own good. Dahil 50 na tayo, hindi ito katapusan ng buhay. Kailangan nating ang ating pananaw dito ay isang another journey of our life. Another milestone of our life. Siyempre, marami talagang milestone sa buhay mo. Pero ito ay pagtanggap na kapag 50 na tayo, marami pang pwedeng mangyari sa atin. At dito natin mararamdaman na, ay wow, ito na pala yung inabot na ng buhay ko. Ito na pala yun. At dahil doon, nagiging mas panatag, mas masaya ka, at mas alam mo, na-appreciate mo yung buhay na wow, may purpose pa. Binibigyan pa ako ng Diyos ng bagong simula. Ano pa ba yung pwede kong makontribute dito sa mundong ito? Ano pa ba ang legacy na pwede kong iwan? Kung halimbawa, mawala man ako, di ba, sa mundo. Alam niyo ako, 10 years ago, talagang inisip ko na mag-YouTube channel. May 3 bagay ako na problema dahil una, nahihiya ako kasi hindi naman ako telegenic. Pangalawa, anong sasabihin ko? Anong gagawin ko? Diba? Anong makakontribute ko sa YouTube? Ayan. Number 3, syempre parang hindi naman, although may lakas ako ng loob kasi teacher naman ako. Nandun pa rin yung hesitation kasi parang baka i-bash ako, baka maraming tumaas ang kilay, ganyan. Pero alam nyo, natutunan ko sa pagsisimula dito na it's not the looks, it's not the, alam mo yun, hindi ko na yun inisip. Ang inisip ko, basta masaya ako dito sa ginagawa ko, may nasi-share ako, masaya ako dahil alam ko pag mawala ako, di ba, meron akong iniwan na something to live by, di ba? Something to cherish, di ba? At something na pwede mong i-share kahit na marami ng henerasyon ang dumating. At kahit wala na ikaw, meron ka pa rin naiwan dito. Kasi ang YouTube ay forever. Marami nang mawawala, marami nang magpapalit, marami nang, ibig sabihin, marami na tayong mga, di ba, marami na tayong mga artista dito sa Pilipinas na nawala na. Pero yung legacy nila, hindi natin makakalimutan. Di ba? Gaya ng mga, di ba, comedian na si Dolphy, mga premyadong mga aktor gaya ni Eddie Garcia, ni Gloria Romero, ayan. So, si Nora Honor, lahat sila, nag-iwan sila ng marka sa pelikula. Ayan. At lahat sila minahal natin ayon doon sa mga napanood natin sa kanila. Maging hindi natin alam kung ano yung mga personal na naging buhay nila. Ayun nga, hindi man tayo artista, alam mo yung meron kang iiwan na napakahalagang bagay na pwedeng kapulutan ng aral, pwedeng magamit din bilang guide sa buhay. Not to boast for anything else, di ba? Kung hindi, ang layunin mo ay maging mas produktibo ka habang nandito ka, di ba? Sa buhay na ito. At mahalin kung ano yung talent na binigay sa'yo ng Diyos. Kung ang talent sa'yo pala ay dumaldal ka, yan, dito sa YouTube University, YouTube Academy, di ba? Okay lang, dumaldal ka. Kesa naman hindi mo gawin, di ba? At least at the end of this journey, masasabi mo, ay, buti na lang, lumakas ang loob ko. Nakagawa pa ako ng mga katulad nitong video na ito. Ayan, at saka yun nga, dahil meron tayong pag-asa, binibigyan tayo ng bagong pag-asa sa ating edad na ito. Isang
regalo rin sa atin na mangarap pang muli, magsimula pang muli, at magmahal pang muli. Ayan, sa mga single, pwede pang magmahal. Pero mag-ingat ha sa mga dating site. Tsaka yung mga nakaka-chat nyo dyan na hindi naman pala totoong tao. Mahirap. Okay, so number 9. Eto na, ang regalo natin, number 9 sa ating sarili. Pasasalamat sa lahat ng naitawid mo. Ayan, mag-thank you tayo sa ating Diyos na may kapal. Sa lahat ng mga na-accomplish natin. Ayan, sa lahat ng mga nagawa natin. Ayan. So, ako personally, at sa mga kaibigan din natin dyan, nakapag-contribute ako ng 4 na anak dito sa mundo. Ayan, 4 na anak, diba? Ibig sabihin sila naman yung magtatawid naman ng mga susunod na talent nila para mag-contribute naman sa mundo. At least, diba, meron ka ng leverage kasi meron ka ng 4 na na-recruit. Ayan. So, kaya ito yung hindi tayo nandito para lang sa walang saysay na buhay. Nandito tayo para maging makabuluhan pa ang ating buhay. Sa mga na-contribute natin, ayan, kasi sabi ko lang, nakapag-contribute ako ng 4 na anak, diba? So, yung 4 na anak ko naman, sila naman ang magpapatuloy ng legacy na iniiwan natin bilang mga magulang. Kayo dyan, lalo na yung mga 10 ang na-contribute. Yung iba naman dyan, 1 lang, pero sobrang marami silang nagawa, diba? Ayan. Kaya, hindi ka nandito ngayon kung hindi naging matatag. Diba? Ibig sabihin, tayo nandito pa tayo kasi naging matatag tayo sa lahat ng mga dinaanan pa natin noon. Ayan. So, lumipas ang panahon, 50 ka na, diba? Hindi mo na malayan, 50 ka na. Pero, dahil nandito ka na sa sitwasyon na to, talagang masasabi mo na naging matatag ka. Oo, naku, ako, ewan ko talagang nasasabi sa sarili ko. Naging matatag. Oo. Kaya yan, regalo ko sa sarili. Kaya naging matatag ako. Ano man ang dumating sa buhay ko, syempre, hindi ko yun nakayanan kung wala siya. Kaya sobrang thankful ako talaga. Thankful talaga. Okay, and number 10, the last one na magiging gift mo sa sarili mo. Gift mo sa sarili mo. Ayan. Kaya kapayapaan ng isip. Kapayapaan ng iyong isipan. At syempre pa, kasama na dyan ang puso. At pag mapayapa ang isip at ang puso natin, mapayapa ang buong sistema natin. Yan, lahat ng organs, di ba, masaya. Yan. Ano man yan, di ba? Sa tiyan man yan, yan. Sa baga. Lahat yan mapayapa dahil may katahimikan ka. Yan. Sabi ko na rin po ito sa isang vlog ko na tama na sa lahat ng drama kasi wala naman tayong bayad dyan. Ayan. Kung bibigyan tayo ng chance ng Star Cinema, why not, di ba? O diba, mali mo, diba, ako nga nangangarap ako magkaroon ng, diba, ng channel sa YouTube eh. O ngayon, binigyan na ako ng channel. Pag binigyan ako ng chance ng Star Cinema, why not, diba, sige lang. Ay, nagbibiro lang po ako, wag niyo po akong seryoso. Pero sa lahat ng naging discussion natin na 10 mga regalo na ibibigay nyo ngayong holiday para sa inyo, seryosohin niyo po yan. Seryosohin niyo po yan. Ayan, yung 10 na mga gifts natin sa sarili natin. So, ulitin lang po natin isa-isa kung ano-ano po yun. Ayan. Nagre-review na po ako. Ayan. Kapatawaran sa ating sarili. Pahinga. Number 2, pahinga na walang guilt. Ayan. Hindi ka nag-guilty kahit magpahinga ka. Number 3, pagbitaw sa mga tao at bagay na hindi na para sa atin. Ayan. Yan. Marami nakaka-relate dyan. Number 4, oras para makinig sa sarili. Pakinggan natin ang ating sarili, ang ating katawan. At dyan pala sa pakikinig, no, i-journal mo dyan yung mga nangyari sa'yo maganda. Tapos kapag mayroong hindi magandang nangyari din, ano mo na yan, pass mo na yan. Yan. Number 5, pagiging totoo sa ating sarili. Ayan, gift natin yan sa ating sarili. Tapos number 6, mas malalim na pagmamahal sa ating sarili. And then number 7, pagyakap sa ating edad. Ayan, wag na natin, tanggapin natin na itong edad natin ay tayo'y 50 na, and then what's more na magiging mangyayari pa sa ating buhay. And then number 8, pag-asa sa bagong simula. Kahit 50 na tayo. Ayan, kahit 50 na tayo, kailangan nating magkaroon ng pag-asa na marami pang pwedeng mangyari sa atin sa edad natin. Ayan. Number 9, pasasalamat sa lahat ng naitawid natin, sa lahat ng naging katatagan natin sa ating mga naranasan. Mula pa nang tayo ay bata hanggang sa ngayon.
And then finally, kapayapaan ng isipan. That's the best gift that you can give to yourself. Kapayapaan ng isip na wala kang iniisip, kung hindi, masaya ka lang kasi wala kang iniintindi na nakasakit sa'yo or nasaktan ka. Kailangang maging mas masaya tayo. Kasi yung saya natin within, yung tunay na kaligayahan na nararamdaman natin. Ano yan hindi yan na bibili ng anumang halaga ng pera. Hindi yan alam mo yun, priceless siya. Very, priceless. Ayan. So, di ba, ngayon sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang nagkakamal ng salapi, lalo na yung sa government natin. Ayan, katulad nung nakaranas tayo, or nakabalita tayo ng masakit na pangyayari, di ba? Siguro dahil may mga tao talaga na hindi sila talaga matatahimik kasi meron silang ginawang panglalamang sa kapwa nila. Kaya kailangan natin na yun, dahil holiday ngayon, i-assess natin ang ating sarili, sikapin natin na i-renew natin lahat ng mga bagay-bagay na pwede natin. Ano yung mga nakatulong sa atin, yun, still gawin pa rin natin, ipagpatuloy. Yung mga hindi naman na nakatulong, yan na. Sabi ko nga sa isang vlog ko ulit, tapon na natin. Itapon na natin or iwan na natin. So this is the time na baguhin natin kung ano yung mga bagay-bagay na makakapagpasaya ka natin sa atin, ayan ang gawin natin. Ayan. Kaya yung regalo natin na yan sa ating sarili ay hindi matutumbasan ng kahit na anong regalo. Pero hindi natin minamaliit yung ating matatanggap na mga regalo, tangible things na galing sa ating mga mahal sa buhay. Because in doing so, in accepting all those gifts, yan din naman ay mga meaningful din na mga bagay na matitreasure natin kasi it's the thought that counts na naisip nila yon na ibigay sa atin dahil mahal nila tayo. But more than any material things na meron tayo, yung nagising tayo ng maayos sa isang umaga, nagising tayo na healthy tayo, nagising tayo ng may kapayapaan ng puso't isip, nagising tayo ng mas maayos yung ating buhay, at pinasasalamatan natin yun every morning, every evening, every now and then, magpasalamat tayo. Yung gratitude natin sa ating buhay na meron tayo, diba? Yun yung pinakamahalaga na ating natatanggap araw-araw na gift galing yan sa ating Diyos. Galing yan sa ating Diyos. Yung gift na yan. Na hindi natin yan, alam mo yun, hindi natin yan mapupulot sa kahit saang kalsada, sa kahit saang lugar. Yung pagmamahal ng Diyos sa atin dahil nandiyan tayo, buhay tayo at maayos ang ating buhay. Wala tayong anumang tinatapakan o sinumang nasasaktan. Ayan, napakahalaga yan. At syempre pa, dahil holiday season, diba, ito ay panahon ng pagmamahal sa ating kapwa, pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa lahat ng mga tao o mga bagay na nangyari sa atin na napakabuti. Pinapasalamatan natin sa Diyos. So, ang pagre-regalo sa ating sarili ay pagbibigay din ng panibagong simula para tayo ay makadama ng pagkatuto mula sa lahat ng mali noon at itama iyon para sa mas higit pang mga purpose natin sa mga susunod pa ng mga araw o mga panahon. Ayan. Pinapasalamatan natin ang lahat ng mga nakatulong sa atin at pinasasalamatan din natin ang lahat ng mga tao na nagturo sa atin na maging mas matatag tayo sa buhay natin. At dahil ito ay simula muli ng ating panibagong taon, di ba? Panibagong yugto uli ng buhay natin. Panibagong mga taon na darating pa. Ito ay magsisilbing hudyat ng ating katatagan. Katatagan pa sa mga darating pang mga araw. Ako, thank you so much po, parang si Charo Santos na ako dito. Ayan, maraming pong salamat sa lahat po ng nakinig sa oras na ito ng ating vlog at sa video na ito. Salamat din po sa susunod po ay alam ko po na susubaybayan niyo po ulit kami. Kaya sana po wag po kayong mahiyang i-like, share at subscribe po ang ating channel. Yan.
thank you so much po. Stay maganda po tayo inside out. Ayan, alam niyo na po yan. At ingatan niyo po ang sarili niyo sa mga susunod na araw dahil holiday. Ingatan po natin yung pagkain natin. Ayan, be mindful po sa mga kinakain natin, sa ating mga parties, sa ating mga pinupuntahan, at din sa mga lugar na pinupuntahan. Ingat po. At syempre po, ayun nga, lagi po nating isaalang-alang natin ang pagmamahal natin sa ating sarili. At dahil dyan kasi, pag minamahal natin ang ating sarili, mas meron pa tayong pagkakataong mahalin din o alagaan ang ating pamilya, ating kapwa, at dahil dyan, mas patitibayin tayo ng Diyos na maging mas masaya tayo. Yan lamang po. God bless po. Bye-bye!